Nagbabala ang ating Department of Health sa pagsulpot ng iba't ibang klase ng sakit ngayong panahon ng tag-init. At yan ay mula sa simpleng bungang araw hanggang sa tinatawag na heat stroke. Nakatutok si Susan Enriquez. Sa labas ng bahay madalas magtigil ang mag-inang Grace Arevalo at ang kanyang 6 na buwang sanggol. Sa tinderaw kasi ng init, nagkaroon na ng bungang araw ang bata sa ulo at braso. Solusyon ni Grace, lagyan ito ng pulbos at suotan ng maluluwag na damit. Sa tinderaw kasi ng Kati, nagkakasugat na ang sanggol. Kasi pag sa loob po, mainit. Lalo pong namumula kamot ng kamot. Paliwanag ng dermatologist na si Noreen Molina, mas madalas lumabas ang mga sakit sa balat kapag tag-araw. Isa na rito ang bungang araw. Usually po talaga kasi pawisin, tapos mainit, tapos nagdidikit yung damit sa pawis yun. Ayon sa Department of Health, iba't ibang sakit ang pwede makuha kapag summer. Bukod sa sakit sa balat, nauuso rin ng sore eyes, ubo at sipon. Posible rin ang heat stroke lalo na sa mga may edad na nangyayari daw lalo na kung lampas sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Uumpisa yan sa pagkauhaw, pawis ng pawis, yung iba hinihimatay, bumabagsak, pero tataas yung temperature, tataas yung pintig ng puso, bibilis, yung blood pressure, maaaring tumasakala mo inaatake ka sa puso, yung pala ay heat stroke na. Nitong Sabado, naitala sa 34.5 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon. Pumalo naman sa 35.2 degrees Celsius ang temperatura sa buong bansa na naitala sa Subic. Noong 1987, 38.5. May mararanasan pa tayong matataas na temperatura. Lalo na po ngayon, apektado po tayo ng ridge of high pressure area, nag-extend po dito sa may Luzon. Kaya po halos cloudless condition tayo, kaya medyo yun nga, mainit na panahon ang ating po nararanasan. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.